Hindi alam ni Alvaro na dumarating siya sa puso ng Semana Santa. Sa paglakad niya sa Costco, naramdaman niyang humuhuni ang lungsod sa kakaibang enerhiya. Masikip ang mga kalsada sa mababagal na hakbang, malalalim na kulay, at nag-aalunignig na mga kandila. Parang hinayla siya ng isang daloy na mas malaki kaysa sa kanya. Umusad ang prosesyon na may halos banal na kabagalon. Bawat hakbang ay tila punong-puno ng kasaysayan at sama-samang alaala. Sumabay si Alvaro sa ritmo ng natural, inakay ng atmosfera. Unang beses na naglakad siya sa gitna ng napakaraming tao na hindi niya naramdaman na sobra siya o na gusto niyang maglaho. Ang mga mukha sa paligid niya ay naglalaman ng timpla ng bigat at pag-asa. Naiintindihan niya na ang lakad na ito ay hindi lamang relihiyoso. Isa itong kilos ng komunidad, isang pinagsasaluhang hinga. May kapayapaang marahang pumapasok sa kanya, parang paghinga na mas malumanay. Huminto sa tabi niya ang isang matandang babae, may mabuting tingin. Tinanong siya kung saan siya galing, kung napapagod ba siya sa altitude, kung ito ba ang una niyang Semana Santa. Mayanhing sumagot si Alvaro. Nagpalitan sila ng ilang simpleng salita, halos ordinaryo, pero may bigat ng pagiging tao na nagugulat niyang tumimo sa kanya. Napagtanto niyang hindi siya nagtatago sa pag-uusap na ito. Hindi siya nagsusumikap na maging malilimutin. Nagsasalita lang siya, payapa. Sapat na ang kislap na sandaling iyon upang mabiyak ang dating paniwala. Maaari pala siyang maging bahagi ng mundo nang hindi naglalaho. Tinamaan siya ng katotohanan iyon nang higit pa sa inaasahan niya. Nagpatuloy ang prosesyon sa mabagal nitong pag-usad. Naglakad si Alvaro kasama ang iba, minamasdan ang liwanag ng mga kandila at ang mga aninong dumudulas sa mga bato. May bagong lamang na humahawak sa kanya. Hindi ito biglang pagbabago, kundi isang tahimik na pagkalma na sumisibol sa pakikipisan sa dami ng tao. Sa isang audio, ikinwento ng babae na tinulungan siya ng Costco na umiral ng hindi nagtatago. Ngayon, malinaw na itong parang katotohanang totoo. Mas nauunawaan niya ang naramdaman nito. Pinagmamasdan niya ang parehong mundo, ang parehong mga yapak, ang parehong liwanag na dahan-daang dumadampi sa mga mukha. Kinagabihan, sa paglayo niya mula sa prosesyon, naramdaman ni Alvaro na hindi na siya lubusang kapareho ng taong kahapon. May isang bagay na gumalaw, dahan-dahan. Hindi pa niya alam kung ano ang magiging hugis nito, ngunit sa wakas ay nauunawaan niya kung paano maaaring tulungan ng isang lugar ang isang tao na huminga ng kakaiba.